Sa isang maliit na baryo sa probinsya, ay may isang inang masipag at mapagmahal na nagngangalang Eileen. Siya ay may 4 na anak at nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa isang mayamang pamilya upang mapanatili ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi man sila mayaman, puno naman ng pagmamahal ang tahanang ito. Isang araw, habang si Eileen ay naglalabas sa ilalim ng malalaki at mabibigat na pangkat, bigla siyang tinawagan ng kanyang panganay na anak na si Elena sa telepono. "Elena, anong nangyayari? Bakit ka napatawag, anak?" Tanong ni Eileen sa anak na tumawa. "Nanay, si Bunso po, bigla na lamang pong nahimatay habang naglalaro sa labas." Natatakot na sabi ni Elena sa telepono. "Hindi namin alam kung ano ang nangyari. Mabilis kaming pumunta sa kanya at dinala sa ospital." Agad namang nataranta sa Eileen at saka napatayo. "Anak, kamusta na si Bunso? Nasa ospital na ba kayo?" "Hindi pa, nanay," sagot na lamang ni Elena. "Pero pinapagamot na po siya ng mga kapitbahay natin habang hinihintay namin ang tricycle para makapunta sa ospital. Wala kaming pera, nanay. Wala kaming magawa." Si Eileen ay napaluha na lamang habang kinakalas ang mga kamay sa telepono. "Elena, anak, huwag kang mag-alala. Nandito ako at gagawa natin yan ng paraan. Pupunta ako dyan kaagad. Ipapaalam ko muna sa amo ko para makapunta ako dyan, anak. Tawagan mo rin ang papa mo habang papunta ako dyan." Matapos iyong sabihin ni Eileen, ay agad na niyang pinatayang tawag at nagtungo sa opisina ng kanyang amo. "Sir, pwede po ba akong umalis sandali? Emergency po kasi. Kailangan po ako ng mga anak ko sa bahay." Nagmamakaawang sabi ni Eileen. Huminga ng malalim ang kanyang amo at seryosong tumingin sa kanya. "Hindi pwede, Eileen. Kailangan ka kasi namin dito. Di bali na, ako na lamang ang sasagot sa gastusin ng anak mo. Bibigyan na lang kita ng pera at ipadala mo na lang sa kanila." Dahil sa narinig mula sa kanyang amo, ay naiyak na lamang sa Eileen. Alam niya kasi na hindi lang pera ang kailangan ng kanyang mga anak ngayon, kung hindi ang kanyang presensya rin. Kailangan ng mga ito ng ina, lalo pat ngayon na mayroong nangyaring hindi maganda. Walang ibang nagawa sa Eileen kung hindi ang umiyak na lamang at sundin ang gusto ng kanyang amo. Umiiyak na kinontak ni Eileen ang panganay at pinaliwanag nito na hindi siya makakarating. Dinalhan niya na lamang ng pera ang panganay. At alam ni Eileen na nasasaktan rin ang anak sa kanyang ibinalita na hindi na siya matutuloy sa pagkikita sa kanila. Walang nagawa si Eileen kung hindi ang umiyak na lamang at ipagpatuloy ang kanyang trabaho para sa kanyang pamilya. Gustong-gusto rin namang bumisita ni Eileen sa kanyang pamilya, ngunit masyadong istrikto ang kanyang amo at hindi siya nito pinagbigyan. Kahit nasa Pilipinas lang siya nagtatrabaho, ay minsan lang niya nabibisita ang kanyang mga anak na tila ba nasa abroad siya. Masakit ito para sa kanya bilang isang ina, ngunit ginagawa niya rin naman ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang araw, dumating ang inaasam na pagkakataon ni Eileen na magkaroon ng 1 linggong bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ito'y isang lihim na plano lamang. Nais niyang sorpresahin ang kanyang mga anak at pati na rin ang kanyang asawa. Hindi niya ipinaalam sa kanila ang kanyang pag-uwi. Nang makarating na si Eileen sa kanilang tahanan, hindi pa rin dumarating ang kanyang mga anak dahil nasa paaralan pa sila. Napagdesisyonan niyang pumunta sa kwarto upang maganda para sa kanilang pagdating. Ngunit doon ay nagpulat siya nang makita ang kanyang asawa na kasama ang isang katalik na babae. Ang galit at sakit ay bigla na lamang sumiklab sa kanyang puso. "Mga hayop kayo!" Mariing sigaw ni Eileen at agad na itinapon ng bitbit niyang bag sa kanyang asawa. Na agad niyang napagtanto ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nagulat at nagkahiyaan ang kanyang asawa at ang babae nito dahil sa kanyang pagdating. Sinubukan ng mga itong magpaliwanag sa kanya. "Eileen, sandali, may papaliwanag ko to sa'yo." Subalit hindi nakinig si Eileen sa anumang paliwanag at galit na sinampal ang kanyang asawa. "Nagpapakahirap akong nagtatrabaho para sa inyo, pero ito ang ginagawa mo sa akin? Niloko mo ako sa kabila ng pagiging mabuting asawa ko sa iyo," sabi niya habang umaagos ang mga luha at galit sa kanyang mga mata. Tumugon ang kanyang asawa.
Kasalanan mo rin naman kung bakit ako nagloloko. Palagi kang wala kapag kailangan ka namin. Lagi mo lang kaming iniiwan at palaging may dahilan. Nagulat si Aileen sa mga narinig na salita mula sa kanyang asawa. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inyo. Akala mo ba ay madali lang para sa akin ang lahat ng ito? Alam mo, umalis ka na lang dito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Sigaw niya habang itinutulak ang asawa at ang babae papalabas ng bahay. Nag-iisa na lamang si Aileen. Umiiyak at puno ng sakit ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayaring pagdating niya sa kanilang bahay at nasaktan siya ng sobra sa pagkakalantad ng katotohanan. Sa kabila ng malupit na pagkabigo at pagkadismaya na nararamdaman ni Aileen, hindi niya hinayaang magpadala siya sa kalungkutan at sa halip ay nagpasya siyang magluto ng masarap na pagkain para sa kanyang mga anak na mamaya ay uuwi na mula sa paaralan. Sana ay magustuhan nila ito, ngiting sabi ni Aileen habang nakatingin sa mga inihanda niyang pagkain. Maya-maya lamang ay narinig niya ang pintong bumukas na at agad niyang nakita ang kanyang mga anak. Kaagad niyang napansin ang kanyang bunso nang umiti at pumunta kaagad sa kanya. Mama, masayang sigaw nito at kaagad na niyakap si Aileen na hindi rin naman nag-atubiling mahigpit na yakapin ng kanyang anak. Jonathan, halika kay ate. Magbibihis muna tayo dahil marami pa tayong tatapusin na assignments mo. Sabi ng masinop na panganay na si Elena nang wala man lamang ka-emo-emosyon. Kumain muna kayo anak. May inihanda akong pagkain para sa inyo. May mga regalo rin akong dala para sa inyo. Ngiting sabi ni Aileen. Ngunit binaliwala lamang siya ng kanyang panganay na anak na si Elena. Naging malungkot ang ina sa kawalan ng pagtanggap mula sa kanyang panganay. Matapos ang ilang minuto, ay nagtungo sa kusina ang tatlong anak na Aileen para kumain. Maliban lamang kay Elena na nasa kwarto at nagtatampo sa kanya. Pinuntahan nito ni Aileen at nag-usap sila ng masinsinan. Elena anak, galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong mali sa'yo? Kalmadong tanong ni Aileen sa kanyang anak. Bakit nandito ka? Hindi ka na namin kailangan. Sa mga araw na kailangan ka namin, nasaan ka? Hindi ka nagpapakita. Tapos ngayon ay bigla ka na lamang nandito? Para saan pa? Nagulat naman si Aileen sa mga salitang iyon mula sa kanyang panganay na anak. Anak, nagtatrabaho ako. Para rin naman sa inyo itong ginagawa ko. Sana ay maintindihan mo ko anak. Wala na rin ang papa mo dahil pinalayas ko na siya. Niloko niya ako at nahuli ko siya kanina na may kasamang ibang babae. Umiiyak na sabi ni Aileen. Hindi ko naman po masisisi si papa dahil palagi kang wala at napakahirap magmakaawang pumunta ka dito kapag kailangan ka namin. Naiiyak na sabi ni Elena. Nagdudulot ng sakit sa puso ito ni Aileen. Anak, mahal na mahal ko kayo. Please, intindihin niyo naman ang sitwasyon ko. Dugo at pawis ang ginagawa ko araw-araw para lamang mabigyan kayo ng maayos na buhay. Huwag niyo naman akong saktan ng ganito. Umiiyak na sabi ni Aileen at akma na sana niyang yayakapin ng anak, ngunit bigla itong tumayo at umiwas sa kanya. Mula noon, ay hindi na masyadong nakakapag-usap si Aileen at ang kanyang panganay na anak. Nililibang na lamang ni Aileen ang kanyang sarili, kasama ang tatlong anak na hindi nagbabago ang tingin sa kanya, bilang kanilang ina. Madalas siyang lumalapit kay Elena, ngunit panay itong umiiwas sa kanya, hanggang sa matapos ang isang linggong bakasyon ni Aileen. Kinakailangan na niyang bumalik sa trabaho. Nagpaalam na si Aileen sa kanyang tatlong mga anak at umiiyak ang mga ito. Mama, huwag ka na lang pong bumalik muna sa trabaho mo. Dito ka na lamang po sa amin pakiusap. Umiiyak na sabi ng bunso. Hit nilapitan nito ng ina at marahang pinunasan ng luha nito. Kailangan ko tong gawin para sa inyo anak. Kaya naman mag-aaral kayo ng mabuti ha, para kayo naman ay magkaroon ng magandang trabaho. At pangako, dito na lamang ako sa bahay kapag nakikita ko na kayong okay at successful na sa buhay. Pagsasalita ni Aileen sa kanyang mga anak. Tumango naman ang bunso at ngumiti sa ina. Opo mama, mag-aaral po ako ng mabuti para hindi mo na kailangan pang lumayo para sa amin. Napangiti naman si Aileen sa sinabi ng kanyang anak. Matapos ito, ay nilapitan ni Aileen sa Elena, ang kanyang panganay na anak. Ahalis na ako anak ha. Bantayan mo ang mga kapatid mo ha, at mag-aral ka rin ng mabuti. Nakangiti si Aileen kay Elena
Ngunit ito'y tila iniwasan siyang tignan. Nalulungkot si Eileen na aalis siyang may tampo ang kanyang panganay na anak sa kanya. Nangaakma na sana siyang sasakay ng tricycle nang muli siyang tinawag ni Elena. Mag-iingat po kayo, Mama, at sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Sana'y bumalik ka ulit dito. Mahal na mahal po kita. Umiiyak na sabi ni Elena. Kaya't niiyak ng sobrang saya si Eileen. Muling napababa siya sa tricycle at mabilis na niyakap ang kanyang panganay na anak. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Pangako, babalik ako. Nakangiting sabi ni Eileen at tuluyan ng sumakay sa tricycle at bumalik sa trabaho. Mas lalong sinipagan ni Eileen ang pagtatrabaho para sa kanyang mga anak. Naging inspirasyon niya ang pangakong binitawan kay Elena na mag-aral ito ng mabuti. Sa kabila ng pagiging malayo sa isa't isa, unti-unting nagiging mas malinaw sa kanilang mga anak kung bakit niya ginagawa ang mga sakripisyo na ito. Sa pamamagitan ng mga video call, mas lalong lumalapit ang kanilang pamilya kahit na magkakalayo sila. Kahit minsan lang silang nagkikita, hindi ito naging hadlang upang masira ang pagmamahala nila bilang isang mag-ina. Isang gabi, habang sila'y nag-uusap sa video call, nagbigay si Eileen ng payo kay Jonathan patungkol sa kanyang pag-aaral. Anak, tandaan mo na ang edukasyon ay ang pinakamahalagang bagay na maipapamana namin sa iyo. Ipinaglalaban ko ito para sa iyo at pati na rin sa mga kapatid mo. Tumango naman si Jonathan at ngumiti. Opo, Mama, alam ko po yun at maraming salamat po sa lahat, ha. Si Elena naman ay nagkwento patungkol sa mga pagkakataong napapamahal siya sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Mama, sa kabila po ng lahat, masaya rin po ako dito sa amin. Salamat po sa pangunawa at pagmamahal nyo. Hindi naman nagpahuli si Maria, ang pangatlo sa mga magkakapatid na sumali sa usapan. Ate, Kuya, Mama, mahal na mahal ko po kayo. Promise po, gagawin ko po ang lahat para maging successful po ako sa buhay. Tumutulo ang luha ni Eileen sa kaligayahang nararamdaman niya. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Lahat ng ito ay ginagawa ko para sa inyo. Sana pagdating ng panahon ay maiparamdam ko sa inyo ang mga pangarap natin. Sa wakas ay nakapagtapos na ng pag-aaral si Elena. Masayang masaya si Eileen nang makita ang kanyang anak na tumungtong sa stage na may diploma sa mga kamay at agad naman siyang niyakap nito. Mama, salamat po sa lahat. Hindi ko po ito mararating kung hindi po dahil sa inyo. Pasasalamat ni Elena habang naghahandog ng bulaklak sa kanyang ina. Naglaan ng panahon si Elena para humanap ng magandang trabaho at pagdating ng araw ay tatagpuan niya rin ito. Sa pag-aasikaso ng kanyang negosyo, naging maayos ang buhay ng kanilang pamilya. Tulad ng ipinangako ni Eileen sa mga anak, ngayon ay nasa bahay na lamang siya at mas nagtuon siya sa atensyon sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Isang araw ay pagod na pagod si Elena mula sa trabaho. Agad siyang lumapit sa kanyang ina at yumakap dito. O anong nangyari, anak? Gulat na tanong ni Eileen nang maramdaman ang yakap ng kanyang anak. Mas lalo ko pong naiintindihan ang pagod niyo po noong ikaw po ay nagtatrabaho pa para sa amin, Mama. Nahunawahan ko na po ngayon kung gaano kahirap kumita ng pera. Pero kagaya niyo po, hindi po ako susuko at gagalingan ko pa po ang aking pagtatrabaho. Mahal na mahal kita, Mama, pahayag ni Elena. Napangiti si Eileen sa sinabi ng kanyang anak at tinugunan nito ng mahigpit na yakap. Handa si Eileen na gawin ang lahat para sa kanyang mga anak dahil alam niya sa kanyang sarili na makakabuti ito at matutulungan niya ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Maraming salamat, anak. Masaya niyang sabi. Ipinapakita mo sa akin na ang hirap ng buhay ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon para sa ating mga mahal sa buhay. Mahal na mahal kita at nandito lang ako palagi para sa inyo. Ang kanilang pamilya ay nagpatuloy sa pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa kabila ng mga pagsubok at distansya. Hindi lang sa salita, kung hindi sa mga gawa nila. Patuloy na nagmamahalan at sila'y nagtutulungan na nagpapalakas sa kanilang pamilyang maging matatag at buo.